Hindi porket palabasa ka ng Biblia, hindi porket feeling mo'y nakabisado mo ang laman ng Biblia, hindi porket feeling mo'y reliyoso ka, langit ang punta mo. Tandaan mo yan. Alam mo, Alvin Aragon, hindi mo malilis ang isipan ng mga tao dahil sa pagkakatrending mo. Matutuon ang atensyon namin at mawawala sa flood control. Okay, pero magbigay muna tayo ng idea natin, opinion dito kay Mr. Alvin Aragon. Hindi ako nagbigay ng opinion noong nakaraan doon sa sinasabi niya about mga kabaklaan, no? About sa Gomora, about sa yung attitude niya na parang siya na yung nagdadala sa isang tao doon sa impyerno, no? Kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, okay lang kung magkokorek ka ng iba. Pero yung ikaw yung nagsasalita sa ngalan ng Panginoon, medyo lumingon-lingon ka sa salamin. Baka kasi hindi na Diyos ang nagpapaandar sa buhay mo. Hindi na ang Ama ang nagmamanipula ng utak mo, no? At tatandaan rin natin na bawat paghusga natin, nagkakaroon din tayo ng kasalanan. At meron rin sa Bible yung tinatawag na huwag kang gagawa ng ikakatisod ng iyong kapatid. Ang akin ay pwede mong questionin ang pagkatao, ang ginagawa, ang kamalian ng iba. Pero sa pag-question mong yon, dapat meron kang goal na sa tingin mo paano ka maisasaayos. At hindi nakakatulong ang masasakit na salita na parang nagguhusga ka na ikaw na yung demonyo na magdadala doon sa impyerno. Walang karapatan ng kahit na sinong tao na magsabi sa kahit kanino na sa impyerno ang punta mo. At ang basihan mo ay Biblia. Again, kagaya sinasabi ko sa inyo, kapag nagtitake kayo ng kahit anong pinagbabawal ng gamot, tigil-tigilan nyo ang pagbasa ng Biblia. Okay? Dahil nakakabaliw yan, nakakasira ng ulo yan. At kahit umistop ka na sa bisyo mo, andyan na yan. Kasi nasunog na yung utak mo at sinamahan mo pa ng pag-aaral ng Biblia, kaya nakaapekto na yan sa takbo ng pag-iisip mo. Okay? Ang opinion ko kay Alvin Aragon is, ganun lang naman, ang dami naman taong kagaya niya, so daan lang siya. Ang iniisip ko ngayon is, yung anak ni IC. Imagine nyo kagaya natin, transgender, na yung nanay mo, tahimik lang. Yung stepfather mo or asawa ni IC, si Alvin Aragon, na nagsasalita sa telebisyon, na habang nakikita ng mga tao na itong asawa mo, Miss IC, sinasabi na yung anak mo ay mapupunta sa impyerno, anong reaction mo? Masakit ba? Si Miss IC ba nasa bahay lang ba? Ano bang opinion niya? Pabor ba siya kay Alvin Aragon na yung anak niya ay mapupunta sa impyerno? Kagaya ng sinabi, idea ng kanyang asawa ni si Alvin Aragon, anong opinion niya? Sa bawat mundo ng kabaklaan, LGBT, ang tanging nakakaintindi lang sa isang anak ay ang magulang. No? Kahit gaano katigas ang isang tatay, kapag nagkaroon ng anak na bakla, lumalambot. Bihira lang mga tatay na kanasusukliman ang kanilang mga anak dahil sila ay hindi gusto kung ano yung gender ng isang anak or gender identity. No? So si Alvin Aragon, maintindihan natin na hindi niya tanggap itong anak ni IC na isang trans woman, transgender, dahil hindi niya naman yung dugo, hindi naman niya yung laman. No? Ang akin lang is, anong reaction ni IC? At sa part naman ng anak ni IC, medyo naawa ko sa kanya kasi, imaginein mo habang nakikinig ka doon sa nagtitrending na video ni Alvin Aragon na sinasabi ng stepfather mo na pupunta ka ng impyerno, yung nanay mo, hindi ka maprotektahan, hindi ka madepensahan kasi ang kalaban ay asawa. No, parang ang sakit-sakit sa part ng anak, yung transgender, na parang sinong kakampi ko? Sa mundong ito, halos pag LGBT ka, halos lahat kalaban mo eh. Konti lang makukuha mong kakampi, minsan yung mga kakampi mo pa, pinaplastic ka lang kasi nakikinabang sa'yo. Sa pagiging part ng LGBT, konti lang yung totoong nakakaintindi. At sila yung totoong nakakaintindi lang. At yan ay ang pamilya. So, paano itong anak niya? Nasa panahon ng mga pagsubok, lalong-lalo na itong sinabihan siya na sa impyerno ang punta niya, asan yung nanay niya? Ang pinaka-advantage lang sa mga nangyayari dito ay mas lumalakas ang loob, mas tumatapang, mas nade-develop yung paano niya kakaharapin yung mga iba pang pagsubok. Kasi kapag isa na sa pamilya mo or asawa ng magulang mo, ang nagdi-discriminate sa'yo, yan ang pagsubok sa'yo, then wala ka ng pagsubok na hindi malalampasan. Yan na yung pinakamasakit eh. Ang problema lang sa kanya sana meron siyang mga kaibigan, no, na nakasupport talaga din sa kanya. Kasi feeling ko si Icy ay hindi alam kung paano gagawin. Parang ipit na ipit siya. Pero Diyos ko, anak mo yan. Dapat alam mo kung anong gagawin mo, hindi na dapat pinag-iisipan.
Again, sa mga nagsasabi na tama si Alvin Aragon, magsama-sama po kayo na magbisyo. Okay? At aalalahanin niyo ho na hindi sa porket nagbabasa ka ng Biblia, hindi porket relihiyoso ka ay sa langit ang punta mo. Okay? Baka kung sa impyerno ang punta ng mga sangkabalakbaklaan, eh baka magkita-kita tayo doon lahat. Dahil sa mapanghusgan yung mata, nasasabihin nyo, totoo naman. Anong totoo doon? Totoong magkakasama tayo sa impyerno?